Heto na naman tayo, baha rito, baha roon. At ilang araw pang asahan itong sama ng panahon. Tiis na lang ba tayo o talagang dapat na bang may panagutin dito? Ang tanong, sino? Magandang gabi, ako po si Willard Cheng. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako naman si Pinky Webb, simulcast din tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Simulan na natin ang agenda. Bagyong Krising at Habagat nananalasa sa Metro Manila at ilang probinsya. Hindi bababa sa 5, naiulat na patay. Exclusive, higit 142 billion pesos na raw para sa flood control projects, siniksik umano sa 2025 budget. Senator Tito Soto tinawag ang insertion na skandaloso. SP Cheese kinalampag para mag-inhibit sa impeachment trial ni VP Sara ang buwelta ng senador. Tutukan. Ilang influencer na sampulan ng Facebook dahil sa umano'y pagpopromote ng illegal online gambling. ICC at PBBM nagsabuatan daw para hulihin si FPRRD ayon kay VP Sara. Bagong patutsyada ng bisit, pinalaga ng Kamara. Official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa US nagsimula na. Free trade agreement sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, malabo pa raw. Bakit kaya? At People's Champ Manny Pacquiao in high spirits pa rin kahit nabigo sa comeback fight. May mensahe rin siya sa disappointed fans. Patuloy pa rin tayong binabayo ng malalakas na ulan kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Krising dahil yan sa habagat na nagdulot ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Sa ngayon, higit 200,000 pamilya sa buong bansa ang apektado ni Krising at ng habagat ayon sa NDRRMC. 5 na ang naiulat na namatay, 5 ang nasugatan habang 7 ang nawawala. Tingnan naman natin ang sitwasyon sa Araneta Avenue sa Quezon City. Naroon si Joan Manalo. Joan, go ahead. Bagamat lumabas na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Krising, pabugso-bugso pa rin ang ulan dito sa Araneta Avenue, Quezon City. Dulot na nga ito noon ng southwest monsoon o hanging habagat. Simula pa ito kaninang hapon kung kaya medyo bumigat din ang daloy ng trapiko kanina sa iba't ibang lugar dito sa lungsod. Dito nga sa ating kinatatayuan ay unti-unting tumataas ang baha. Kanina ay nasa gutter deep lang ito, pero ngayon halos abot tuhod na ang baha gawa ng malakas at pabugso-bugsong ulan. Base naman sa latest 24-hour heavy rainfall outlook ng Pag-asa na inilabas kaninang 5 p.m., makararanas daw ng 100 to 200 mm na pag-ulan hanggang bukas ng hapon ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Rizal. Pero mababa ang lugar na ito kaya mabilis bahain itong Araneta Avenue ay na maapektuhan din nung pag-ulan bukas. Nitong weekend naman umabot hanggang leeg ang baha dito sa may Maria Clara Street at daan-daang pamilya ang inilikas. Sa video ni Virgil Aquino, kita ang ilang empleyado ng ospital sa QC na umangkas na sa pickup para hindi mabasa ng ulan
pag-uwi. Mataas din ang tubig sa creek sa pagitan ng Barangay Rojas at Barangay Cristong Hari. Kaya naman ang isang pauwing empleyado binuhat na ng 2 lalaki para hindi lumusong sa baha sa pagtawid. Paalala ng DOH hanggat maaari, iwasang lumusong sa tubig baha, lalo na kung may mga sugat ang paa. At yan na muna ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pinky. Joan, kamusta naman ang ulan? Tuloy-tuloy pa ba ang pag-uulan sa mga oras na ito? Sa ngayon, Pinky, medyo tumila na ang ulan dito sa kinatatayuan natin. Yung bahala talaga ay ongoing pa rin dahil nga tulad na nabanggit ko kanina ay tuloy-tuloy kasi yung pagbugso ng ulan kaninang hapon. Kaya yung tubig dito ay hindi pa rin humuhupa. So sa ngayon, nananatiling nakaantabay naman yung City Disaster Risk Reduction Management Office ng Quezon City bilang paghanda nga sa epekto nitong habagat. At dahil marami-rami na nga ang lugar dito sa Quezon City na binaha, ay nag-deploy na rin sila ng rescue teams para iligtas yung mga residenteng nangangailangan ng tulong. Hindi lang dito sa Araneta Avenue, kundi sa iba't ibang barangay na rin dito sa Quezon City. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula dyan sa Araneta Avenue sa Quezon City. Wala nang pasok sa lahat ng antas sa ilang mga lugar dahil sa sama ng panahon. Kabilang dyan ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro. Mag-aanunsyo ulit ang DILG sa mga susunod na araw dahil inaasahang magpapatuloy hanggang Huwebes ang mga pag-ulan. Suspended din ang government work pero ang mga essential employees ay kailangang pumasok para sa trabaho. Nakadepende na raw ang desisyon sa mga kumpanya. Umaapaw na ang Lamesa Dam ayon sa Department of Science and Technology. Umabot na sa 80.15 meters o spilling level ang tubig sa dam Lunes ng hapon dahil sa patuloy na pag-ulan. Nauna nang inabisuhan ng DOST Pag-asa ang mga residente sa low-lying area malapit sa Tulyahan River. Ito ang mga lugar sa Quezon City, Valenzuela at Malabon City. Isa sa mga lubhang binaha ngayon ng ilang bahagi ng Commonwealth Avenue at naroon si Joash Malimban live. Joash, kamusta naman ang sitwasyon dyan? Pinky, dito tayo ngayon sa may papasok ng Commonwealth Avenue. Dito sa may likuran ko, hindi naman ganun kataas pa yung level ng tubig. Pero may ilang reports kasi tayo nakita at galing din sa advisory ng Quezon City mismo na abot na hanggang tuhod yung ibang mga parte or portion ng Commonwealth, yung level ng tubig. At kung makikita dito sa aking likuran, palakas pa rin ng palakas yung ulan dito sa may Quezon City. At nag-start na rin magkaroon ng build-up sa traffic, specifically doon sa may pa-northbound. Bahagyang humupa yung tubig dito dahil nga since 2 p.m. actually meron ng advisory yung Quezon City government na talagang knee-deep na yung level ng baha dun sa iba't ibang mga portion at may mga ilang reports din na talagang tumitirik yung sasakyan ng ibang mga dumadaang mga residente at mga motorista doon sa mga portion ng Commonwealth na talagang mataas na yung level ng tubig. Yung iba pa nga, tinutulak na lang yung mga motor nila para makalagpas at makabaybay doon sa mga parte na iyon na talagang lubog ng baha. Yung sa mga naghahanap ng alternative route siguro, Pinky, pwedeng dumaan doon sa may North Avenue, di kaya sa may Mindanao Avenue. Pero talagang yung ibang mga parte noon talagang mabigat na rin yung daloy ng sasakyan at mataas na rin yung level ng tubig. So talagang pasensyahan at payo nga ng mga otoridad kung pwedeng magpatila muna ng ulan, magpatila muna dahil talagang mabigat at malakas yung ulan dito sa iba't ibang parte ng Quezon City ngayong araw. Nakadeploy na rin daw yung iba't ibang mga teams ng QC Disaster Risk and Reduction Management Office para sa mga residente ng Quezon City na nangangailangan ng tulong at paalala nila doon sa mga nangangailangan ng emergency, pwedeng kontakin yung helpline ng Quezon City na 122 para sa kahit na anong uri daw ng emergency, lalo na't ngayon malakas yung ulan, dala nga ng habagat. Para sa mga nangangailangan ng emergency, pwede rin mag-contact doon sa kanilang mga social media platforms nang sa gayon ay ma-reach agad yung tanggapan ng ating mga local government units. Pinky.
Right, Joash, tama yung sinabi mo, no? Kasi ang pinakamaganda kung kakayanin talaga ay huwag munang bumaybay. Dahil kahit ako, sa naging karanasan ko, pabugso-bugso yung ulan eh. At talagang grabe yung traffic. Duman ako ng EDSA, grabe talaga yung traffic. Kaya hindi mo masabi na pag biglang mamaya walang ulan, after 5 minutes, bigla na namang alakas ng ulan. So ganyan din ang nangyayari sa maraming bahagi dyan dito actually sa Metro Manila. So mag-ingat din kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Joash Malemba, nag-uulat ng live mula po dyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Punta naman tayo sa Makati na nakaranas din ng mga pagbaha ngayon. Naroon ang ating weather anchor na si Paulo Del Rosario. Paulo, bumaba na ba ang tubig baha dyan sa Makati at ano ang latest weather forecast? Well, nandito ako ngayon sa Chino Roses Corner EDSA kung saan kaninang umaga may umiikot na video na napapakita na hindi possible sa light vehicles ang lugar na ito. Pero nakita na natin ngayon na nagsubside na ang baha dito at patuloy na ang daloy ng traffic. Na ayon sa huling ulat ng MMDA, nagsubside na ang baha dito sa Makati, sa May Magallanes, Chino Roses at EDSA Ayala southbound. Pero dahil sa patuloy na dilubyo ng ulan na dala ng hanging habagat, na i-recommend ng OCD ang suspensyon ng pasok sa lahat ng mga antas sa mga susunod na lugar. Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro. Ang ilang dam at ilog sa Metro Manila at mga karatig lalawigan nasa critical level na dahil sa patuloy-tuloy na pag-ulan. Lumagpas na sa normal water level ang Upper Wawa Dam, nasa 135.58 meters ng elevation kaninang alas 3 ng hapon. Sa Lamesa Dam naman, nasa 80.16 meters na ang tubig. Dahil sa loob ng 24 oras ay nasa 160 millimeters na ang ulan na ang bumuhos. Kaya kung magpapatuloy pa ang pag-ulan, ay posibleng magpakawala pa ito ng mas madaming tubig. Pinag-iingat rin ang mga naninirahan malapit sa Tulyahan River. May ilang residente na sa Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela na malapit sa Tulyahan na nakakaranas ang pagbaha na posible pang tumaas sa mga susunod na oras. Nasa critical level na ang Marikina, San Mateo at San Juan Rivers. Sa mga residente na nakatira sa mga mababang lugar, mag-ingat po kayo at lumikas kung kinakailangan at laging makinig sa babala ng lokal na pamahalaan. Para sa ating weather report naman, maulan na gabi pa rin ang dapat asahan ng malaking bahagi ng bansa. Dulot ng hanging habagat at dalawang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. So huling bulletin ng Pag-asa, yung extensyon nitong isang low pressure area na nasa Hilagang Luzon ay nagdudulot ng malalakas na pag-ulan sa Cagayan Valley. Samantala, yung isa naman low pressure area ay nasa layong 1,220 kilometers silangan timog silangan ng Luzon. At sa kasalukuyan, itong pangalawang LPA ay wala pa naman direktang epekto sa bansa. Ngunit ang parehas na low pressure area na ito ay nasa medium ang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. At pinapalakas nito ang hanging habagat na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya mag-ingat po tayong lahat sa mga pagbaha, sa pag-ulan at mga pagtumba ng mga poste at puno at pagguho ng lupa dahil sa malalakas at paminsan matitinding pag-ulan na dala ng hanging habagat at tatlong sama na panahon na nakaka-apekto sa bansa. Willard. Maraming salamat sa iyo, Paulo Del Rosario. Kaliwat kanan ang pagbaha ngayon pero tila may political storm din na namumuo sa Senado. Si SP Cheese Escudero nagsingit umano ng bilyong-bilyong piso sa 2025 national budget. Karamihan ng pondo inilaan daw sa mga questionableng flood control project. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Baha sa Metro Manila.
Baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao. Bunsod ng mga pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Krising. At bumabaha rin sa insertions ang 2025 General Appropriations Act o ang budget ng gobyerno ngayong taon. Sa dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragas ang parang baha ang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuang insertions na inilaan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay at ilan pang infrastructure projects. Nangyari ito noong 19th Congress kung saan Senate President si Chizzy Escudero. Sa record na hawak ng Politico.com, pangalawa ang Sorsogon sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects na umabot ng 9.136 billion pesos. Sa nasabing halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa flood control. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA, ilang proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganun din ang konstruksyon ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, si SP Cheese. Sinubukan natin siyang kunan ng pahayag o komento, pero hindi pa ito tumutugon. Pero una na niyang idinipensa ang nasabing usapin noong Hunyo. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra projects sa Bulacan na aabot sa higit sa 12 billion pesos, kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood control. Ilan lang dito ang mga flood control structure sa San Miguel at Mecawayan Rivers, Ugong Creek sa Balagtas, Bulacan, revetment wall sa San Rafael at Pandi, Pulilan, Bukawi at Malolos City. Pero sa statement na binigay ni Senator Joel Villanueva, umaasa siyang totoo ang lahat. Dahil taliwasan niya ito sa sinabi sa kanya ng District Engineer ng Bulacan DPWH. Nakatakda raw niya itong tanungin sa isasagawang budget hearing sa mga susunod na buwan. Ayon kay Villanueva, hindi siya kasama sa liderato ng Senado noong pandayin ng 2025 national budget. Bukod sa Bulacan at Sorsogon, kasama sa top 10 na lugar na nakinabang sa umano'y 2025 budget insertions sa ilalim ng pamumuno ni SP Cheese, ang Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela City at Cebu. Marami rin sa mga proyektong pang-infrastruktura na nakasaad sa 25 GAA ay pawang nauulit lang at kinatay-katay ang isang kahabaan ng kalsada at pinaghiwa-hiwalay na magkakaibang proyekto na may kanya-kanyang budget. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. Tinuligsa ni Senator Tito Soto ang umano'y 142.7 billion peso insertions sa 2025 budget. Anya, hindi umabot sa bilyon-bilyon ang mga amyenda ng mga nakaraang Senado. Iskandaloso raw ang mga ginawang insertion, lalo na kung kinuha ang mga ito sa pondo ng DepEd at DOH. Tiniyak ni Soto na iimbestigahan niya ang issue. Mas malakas sa buhos ng ulan ang panawagan ng mga student leader para mag-inhibit si SP Cheese sa impeachment trial ni VP Sara. Giit nila, si Escudero mismo ang nagpapatagal sa paglilitis. Depensa naman ng Senate leader, unfair ito. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. No match ang sama ng panahon sa panawagan ng student leaders na dumulog sa Senado ngayong araw. Para sa SPARK o Samahan ng Progresibong Kabataan, dapat nang mag-inhibit si Senate President Chizzy Escudero sa pagiging presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara. Miyembro sila ng ilang youth groups, kabilang ang student councils sa ilang state colleges and universities. Ang leader daw ng impeachment court ang dapat nangunguna pagdating sa pag-exercise ng constitutional mandate ng Senado na maglitis. Problema, siya mismo yung number one na balakid dito sa proseso na ito. Siya mismo ang gumagawa ng mga dahilan para magkaroon pa ng avenue. Itong mga gaya ni Cayetano, mga gaya ni Bato, na magpupul ng mga dahilan, magpupul ng mga issue tungkol sa constitutionality na supposedly simula pala na-resolve na. Nagpadala sila ng open letter kay SP Cheese tungkol sa inhibition.
Toxic environment na raw ang Kongreso pagdating sa public discourse dahil urong-sulong daw ang mga mambabatas pagdating sa impeachment proceedings. Matatandaan nitong Hunyo, si Escudero ang nag-anunsyong mauurong ang impeachment proceedings sa huling araw ng 19th Congress. Yan ay para magbigay daan sa priority legislation sa Senado. Kasunod niyan, siya rin ang nagsabing bukas ang plenaryo sa anumang motion ng senator judges, kahit ang mismong motion to dismiss the complaint na ginawa ni Senator Bato de la Rosa. Sa oras ng inhibisyon ni Escudero, mababalik na raw ang tiwala ng publiko sa Senado. Wala siyang sariling pagtindig dito sa Isa-Pinem. Wala silang nirekomendang bagong presiding officer, pero para sa kanila, hindi na dapat si SP Cheese. Agarang buwelta ni Escudero, unfair ito at unnecessary. Hindi porgit hindi sumasang-ayon sa kanila o sumusunod sa kanila, hindi na patas. Being fair means applying the rule evenly to everyone regardless of who it is. Klarong pabor silang ma-impeach ang Vice President, klarong ayaw nila sa Vice President. Sinabi ko rin nilang ulit na noon. Sino mang pabor o kontra sa impeachment, sino mang pabor o kontra sa nasasakdal, hindi namin papakinggan. Pagtitiyak ni Escudero, tuloy na tuloy pa rin ang impeachment proceedings na naaayon sa batas. Imumungkahi na rin ni Escudero sa mga kapwa mambabatas na sa August 4 na muling mag-convene ang impeachment court. Isang linggo yan matapos ang SONA ni PBBM. Taliwas ito sa una niyang sinabi na posible nang ikasa ang paglilitis isang araw matapos ang SONA. Kailangan pa raw kasi magpadala ng notices sa mga partidong involved sa impeachment. Isang hakbang yan na kailangang pagkasunduan pa rin sa plenaryo ng 20th Congress. Sinabi ko na sa inyo noon yan. The 19th Congress cannot bind the 20th Congress. The 20th Congress would have to make decisions all over again. Not only the Senate, including the House. Matapos ang SONA, inaasahan sa Senado ang organization ng committees, kabilang dito ang committee chairmanships at pagbabasa o first reading ng mga panukalang hinain ng mga senador. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. May bagong banat si VP Sara laban sa administrasyon. Mayroon daw conspiracy sa pagitan ni PBBM at ng ICC para dakpin ang kanyang ama na si FPRRD. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nagsabuatan daw ang ICC at Administrasyong Marcos Jr. para ipahuli si former President Rodrigo Duterte. Yan ang patutsada ngayon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mensahe sa Filipino community sa The Hague. Papagamit ang ICC sa administrasyon ni Marcos at si Marcos naman ginagamit niya ang ICC para malayo, makulong o mawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Banat pa ng bise, inaatake lang daw ang kanyang ama dahil naging staunch critic daw ito ng Pangulo. Para sa kanila, ayaw nila ng merong oposisyon o ayaw nila na merong kumukontra sa kanila. At hindi nila naiintindihan na ang essence ng demokrasya ay ang pag-alaw o pagtugot sa pagpayag na merong oposisyon o na nasasabi ng ating mga kababayan kung ano yung mga mali sa tingin nila na ginagawa ng administrasyon. Nakakulong ngayon si FPRRD sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Pero ani VP Sara, may mga tanong pa rin kaugnay sa datos at impormasyon tungkol sa drug war at umano'y extrajudicial killings. Ano sabi nila? 30,000 dead. Nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan na 30,000.
At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi kung totoo nga na sila ay biktima ng EJK. Giit ng bise, alam daw ng ICC na ganyan ang estado ng kaso, pero pinilit pa rin daw nilang hulihin ang dating Pangulo. Binigay siya ng administrasyon ni ginamit, nagkonsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Sinubukang kunan ng Billionaire News Channel ng pahayag ang ICC pero hindi pa ito sumasagot. Wala pa ring pahayag ang Malacanang tungkol dito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Bumwelta naman ng ilang mambabata sa pahayag ni VP Sara na nakikipagsabwatan daw si PBBM sa ICC. Ayon kay Zambales Representative J. Conghon, nagkakalat lang ang bise ng maling impormasyon. Pinalagan din ng spokesperson ng Kamara ang banat ni VP Sara na chismis lang ang dahilan ng pag-aresto sa kanyang ama na si FPRRD. Well, yung statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Siguro doon tayo tututok. Kung ano yung pinagbabasihan ng mga reklamo, hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at mga testimonies ng mga witnesses. Nagsumiti na ng formal response ang ilang mga pulis na sinampahan ng reklamo ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa Napolcom. Ayon sa Napolcom, 15 mula sa 18 police officers na ang sumagot sa mga alegasyong sangkot sila sa pagkawala ng 34 na sabungero. Matatandaang pinangalanan ni Patidongan ang 12 sa mga ito na responsable umano sa pagdukot at pagpapaligpit sa mga biktima sa Taalik. Kabilang dyan ang 3 opisyal at 9 na non-commissioned officers. Target naman ng Napolcom na maproseso ang kabuuan ng kaso sa loob ng 60 days. Sakaling mapatunayan ang mga alegasyon laban sa mga pulis, haharap sila sa dismissal from service. Hindi rin sila makatatanggap ng mga benepisyo mula sa pamahalaan at maaaring sampahan ng kasong kriminal. Silipin natin ang sitwasyon sa Bulacan. Nasa Provincial Disaster Office sa Malolo si Pierre Pastor. Pierre? Yes, Pinky. Kasi kanina galing kami sa Zapote sa Alabang sa South. Tapos sa biyahe namin papunta rito sa Norte ay halos zero visibility dahil sa sobrang lakas ng ulan. Hihinto lang pa sa mandali pagkatapos ay bubuhos ulit ang napakalakas na ulan. Torrential rain nga ito nga dala ng monsoon rains. At ito nga ang inabutan natin dito sa Bulacan. Ayan, dito sa MacArthur Highway ay bahang-baha. Kita natin sa screen. Malapit sa Kapitolyo ito. Pero ayon sa PDRRMC, bumaba pa nga ng 3 feet ang baha kumpara kaninang umaga. Inaasahan na bukas ng umaga dahil sa high tide bandang alas 7 ay lalo pang tataas ang tubig. Lalo't sa forecast ay magtutuloy-tuloy pa ang pag-ulan. Maapektuhan ang usual na apektadong mga bayan ng Hagonoy, Bulacan, Kalumpit, Malolos, Paumbong dahil nasa coastal area nga itong lugar na ito at catch basin ito ng Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga. At meron pa ditong 3 dams. May mga pamilya na rin umano sa mga evacuation centers na inihanda ng pamahalaan ng Bulacan.
At Pinky, nagpapaalala ang DOH sa mga tao na nasa evacuation center na lagi maglilinis ng kanilang katawan, maghuhugas ng kamay dahil mabilis ang pagkalat ng mga sakit ngayong panahon na ito. Yes, lalo na ang itong tinatawag na influenza-like diseases na mabilis kumalat, sipon, ubo, lagnat at trangkaso. At nais din nilang humingi ng tulong sa mga namamahala sa mga evacuation center na dapat lagi maglinis, lalo na mga palikuran at maglaan ng mga lugar na pwede nilang paghugasan at paglabahan. Back to you, Pinky. Maraming salamat, Pierre Pastor. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Bulacan. Makakausap natin ngayon si Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano. Magandang gabi po sa inyo, sir. Yes po, magandang gabi po at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay. Kumusta na po, sir, ang overall situation and ano-anong lugar ang nakararanas po ngayon ng matinding pagbaha dahil sa habagat? Opo, sa ngayon po tuloy-tuloy pa rin po yung pag-uulan po, no? Dulot nitong hanging habagat, no? Kahit palayo na po itong bagyong Krising, tuloy pa rin po ang pag-ulan dahil nga po ito sa paghatak sa hanging habagat. At dahil po dyan, nagtala po tayo ng medyo malaking numero ng mga naapektuhan nitong nagdaang bagyo at ang hanging habagat. No? So as of now, as of the latest report, meron po tayong 853,000 plus na katao. Katumbas po nito ay 238,000 na pamilya ang naapektuhan nitong nagdaang bagyo at ang hanging habagat po. No? Sa numero pong iyan, ang na 21,000 mahigit po na katao o individual o katumbas po niyan ay nasa 6,187 na pamilya ang nasa loob po ng mga evacuation centers po natin. Then sa kasamaang palad po, meron po tayong naitalang 5 namatay para sa ating mga casualties. 2 po dyan validated na po o kumpirmado na may kinalaman po ito sa nagdaang bagyo. And then 3 po for validation pa rin po or chinecheck pa rin po natin na kung yung sirkumstansya po ng kanilang pagkamatay ay may kinalaman po dito po sa nagdaang bagyo at sa itong hanging habagat po. So sa ngayon po, yung pa lang po yung naitatala po nating casualties at mga affected na population po. Sir Diego, doon po sa nabanggit ninyong 2 deaths na validated, ano po ang naging dahilan at saang lugar po ito nangyari? Opo, yung 2 po nating deaths ay sila po ay nahulugan ng debris. Then isa po dyan ay sa Camiguin at isa po dyan ay sa Surigao del Norte po. Mm-hmm. Sir, so far nakatanggap na po ba ang OCD ng mga requests for rescue? Opo, for request for rescue po, no, ang nakakatanggap po talaga niyan is yung mga nasa LGUs po natin. No? Pero dito po sa Central po, dito po sa Metro Manila, nakakatanggap tayo ng pangilan-ngilan pero ito po i-forward din po natin sa ating mga regional offices then down to the LGUs pa rin po. Mm-hmm. Are we seeing another ondoy, sir, dahil walang awat ang pag-ulan itong mga nagdaang araw? We can tell yet, no, pero hintayin natin yung mismong hintayin natin yung monitoring at yung assessment mismo ng Pag-asa kung ito ba ay may kahintulad na bagyo or mas malakas ba to or mas mahina ba. So hintayin pa po natin yung in the next few days yung assessment ng Pag-asa po. Bilang panghuli, sir, ano po ang inyong paalala o reminders sa publiko? Opo, ang reminders lang po natin sa publiko, sa mga kababayan po natin, 2 lamang po, no? Una po, tayo po ay maging maalam sa ating kapaligiran, no? I-research po natin ano po yung hazard na meron po dito. Then let's prepare accordingly kung ano man yung hazard na meron sa ating kapaligiran. Then once tayo ay prepared, tayo ay may alam, mas mataas po yung chance ng ating survival, no? So sabi nga namin na ligtas ang may alam dahil once na may prepared ka, alam yung ginagawa mo, more or less makakaligtas ka sa anumang sakuna. Then another one is hinihiling po natin is mag-cooperate po yung ating mga kababayan. No? Once na ang LGUs po natin is nagtawag po ng evacuation, sana po tayo po sumama or sumunod. No? Dahil 2 buhay po yung nakataya dyan, isa po is yung sa mismong buhay po ninyo, and isa po yung buhay po ng ating rescuer. Dahil kung kayo po hindi po naka-evacuate on time at kayo po ipupunta nating rescuer at mataas yung baha na
ang buhay po natin rescuer is nakabitin din, no? So mas maganda talaga na pag nagtawag po tayo evacuation is mag-evacuate na po tayo para lahat po tayo ay ligtas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat din po sa inyo. Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano. Chinese national na sangkot umano sa pamamaril at kidnapping. Arestado. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong rainy Monday sa Elliptical Road sa Quezon City. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Ipinatutupad na ang forced evacuation ng mga residente sa low-lying area sa Marikina. Ito ay matapos itaas sa second alarm ang Marikina River. Para magbigay ng update live mula sa Marikina, si Ryan Reloba ng Abante Radyo. Ryan, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pinky, patuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River dahil sa walang tigil na pag-ulan simula pagkaninang umaga dulot ng hangin na bagat. As of 6:10 p.m., nasa second alarm na ito matapos umabot na sa 17 meters ang water level ng ilog. Ibig sabihin, nagpapatupad na ang Marikina LGU ng preemptive evacuation o magsisimula ng lumikas kung kinakailangan ang mga residente na nakatira sa mababang lugar sa lungsod na mabilis bahain. Mabilis ang pag-agos at pag-apaw ng tubig na galing sa bundok dahil sa mga pag-ulan. Dahil dito, ilang residente na rin ang nagpasya ng lumikas at magpunta sa mga evacuation center na inihanda ng lokal na pamahalaan ng Marikina, kung saan umabot na sa mahigit 1,600 ang lumikas. Ayon naman kay Vice Mayor Del de Guzman, 4 na barangay ang mahigpit na binabantayan sa lungsod na mabilis bahain kapag lumagpas na sa normal na level ang tubig sa Marikina River. Ito ang Santo Niño, Malanday, Tumana at Nangka. Sinabi pa ni Vice Mayor de Guzman, 35 na evacuation center na inihanda ng Marikina LGU sa mga residente na nais lumikas. Kapag umabot naman sa 18 meters ang level ng tubig sa Marikina River, ay magpapatupad na ang Marikina LGU ng first evacuation. Ibig sabihin, sa pilitan ng ililikas ang mga residente na nasa low-lying areas ng lungsod na mabilis bahain. Nakahanda naman na ang mga kailangang tulong sa mga evacuees simula pa ng pananalasa ng bagyong Krising. Samantala, suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa Marikina City bukas, July 22 sa mga pampubliko at pribadong paaralan.
Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Ryan Reloba ng Abante Radyo. May babala ang Quezon City LGU sa mga lumalabag sa ordinansa sa pagkakabit ng billboards. Kasunod yan ang insidente nitong weekend nang magdulot ng matinding perwisyo ang isang billboard na bumagsak sa Katipunan Avenue. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Sisilipin at rerepasuhin ng Quezon City Local Government ang existing ordinances na may kaugnayan sa billboard regulation. Kasunod ito ng pagbagsak ng malaking billboard sa Katipunan Avenue at nakapinsala sa ilang mga nakaparadang sasakyan sa kasagsagan ng masamang panahon noong Sabado. Batay sa inisyal na investigasyon ng QCLGU, wala raw mga butas na pwedeng daanan ng hangin ang billboard, dahilan para bumagsak ito nang hampasin ng malakas na hangin. Sa isang pahayag, sinabi ng LGU na pananagutin nito ang sinumang may pagkukulang sa insidente. Bukod sa mga nabagsakang sasakyan, kinailangan ding isara ang malaking bahagi ng Katipunan Avenue malapit sa Ateneo de Manila University. Nagdulot ito ng matinding traffic sa lugar dahil sa iisang lane lang ang nagamit ng mga motorista. Nagtagal yan hanggang Linggo pero ngayong araw ay pulido na uli ang mga kalsada at nadadaanan na ang lahat ng lanes. Muling nagpaalala ang Quezon City Local Government sa lahat ng billboard operators at owners na tiyaking ligtas, matibay at maayos ang kalidad ng kanilang mga istruktura. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Nag-anunsyo na ang DILG ng class suspensions para po bukas at kaugnay niyan makakausap natin DILG Secretary John Vic Remulla. Sec John Vic, magandang gabi po sa inyo. Sec John Vic. Alright, balikan natin si DILG Secretary John Vic Remulla maya-maya lamang para malaman natin kung anong mga lugar at kung meron pang mga nadagdag na mga lugar na nagsabi na ng mga class suspensions para bukas. Nakaranas din ng matinding pag-ulan at pagbaha ang South Korea. Hindi bababa sa 18 ang patay sa flash floods at landslides. Higit 14,000 ang naiulat na lumikas. Nag-deploy na ang militar ng libo-libong sundalo para tumulong sa search and rescue operations. July 16, nang magsimulang manalasa ang ulan sa central at southern provinces at nagdala ng ilan sa largest hourly rainfall on record. Nahuli na ang Chinese national na nasa likod umano ng pamamaril sa kapwa Chinese sa isang restaurant sa Makati noong Oktubre. Ang sospek sangkot din sa kidnapping ayon sa PNP. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Sa tawi-tawi na natunto ng PNP ang 28-year-old Chinese national na si Wang Danyu matapos ang 9 na buwan niyang pagtatago. Ayon kay PNP Chief Nicolas Torre, si Danyu ang sospek sa pamamaril sa kapwa Chinese sa isang restaurant sa Makati noong October 2024 kung saan nakunan pa ng CCTV ang insidente. Hinuli siya sa bisa ng warrant sa kasong murder. Ito ay away ng kwento away ng mga magkakakilala ang mga to. Okay? So may mga hindi pagkakaintindihan sa negosyo. At the end of the day, nag-away regarding sa pera, regarding sa control, regarding sa mga bagay-bagay sa kanilang mga pare-parehong illegal na negosyo. Dagdag ni Torre, base sa kanilang intel, nakalabas na ng bansa si Danyu matapos ang krimen at pabalik ito gamit ang backdoor exit. Positibo ang tip at inaresto ang Chinese pagdating sa Tawi-Tawi nitong July 19. The Philippine National Police have ways to monitor people and to control the situation. Kaya nakita natin na monitor natin ang kanyang mga plano hanggang sa nalaman natin na siya ay babalik. Kaya hindi na natin siya pinagbigyan na makagalaw pa ng malaya dito sa bansa natin. Inaresto na natin siya pagtapak niya sa Philippine soil. Bukod sa murder, napagalaman pa ng PNP na sangkot din siya sa pagdukot sa isa ring Chinese acupuncturist sa Maynila. Nasa Camp Crame na si Danyu para harapin ang kanyang mga kaso. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel.
Nasagip ng Bureau of Immigration ang isang Pinay mula sa hinihinalang mail order bride scheme papunta sa China. Hinarang ng immigration ang biktima matapos makitaan ng discrepancies ang kanyang mga dokumento. Ayon sa kanya, papunta raw siyang Xiamen, China kasama ang kanyang kapatid para sana'y makasama ang kanyang asawa. Pero sa pagsisiyasat ng BI, altered ang petsa ng kanyang ipinakitang marriage certificate maliban pa sa ibang inconsistency sa kwento ng biktima. Kalaunan, umamin ng Pinay na binayaran siya ng 8,000 pesos ng isang Chinese at pinangakuan ng magandang buhay ng kanyang recruiter. Nasa kustodiya na ng Interagency Council Against Trafficking ang biktima at kanyang kasama. Nasa US na si PBBM para sa kanilang unang bilateral meeting ni US President Donald Trump. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Washington, D.C. Ivy, mula taripa, immigration at free trade, ano na kaya ang mga matatalakay? Pinky, malabo pa raw ang isang free trade agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas dahil kailangan munang malampasan itong tariff policy. Ang usapan sa tariff policy ni US President Donald Trump. Yan ang kinumpirma ni Ambassador Jose Manuel Romualdez sa media kaninang umaga. Ayon kay Romualdez, ang pabago-bagong liderato o administrasyon ay isang factor kung bakit mahaba-habang proseso ang pagkamit sa isang FTA. Anya, negotiations are still on the table. Naiintindihan daw ng Philippine Embassy na may kanya-kanyang national interests ang bawat bansa, kaya't hindi raw dapat tumingin sa kung ano lang ang makabubuti para sa Pilipinas, kundi sa dalawang bansa. President Trump had made it clear that the United States is in the process of imposing tariffs which he feels is going to just be fair for the United States. And in our case, we also would like to see something that will be good for both our countries. Nauna nang sinabi ng palasyo na nag-request ng business sector na makapanayam ang Pangulo. At ngayong umaga, kinumpirma ni Romualdez na priority ng Pangulo ang semiconductor at infrastructure industry. Mayroon na rin daw business leaders na nagpahayag ng kanilang interest na mag-invest sa healthcare sector at ang 2024 grant agreement among US, Japan, and the Philippines, ang Luzon Economic Corridor. Sa ngayon, marami ng bansa ang interesadong mag-invest dito kabilang na ang Japan, South Korea, at Australia. Layo ng trilateral commitment na ito ang palakasin ng coordinated investments ng Allied States sa pamamagitan ng pagpapalakas ng infrastructure projects ng gobyerno. Under this agreement, mas lalakas ang connectivity ng Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Open din daw ang Pilipinas sa suhestyon ng Estados Unidos na magkaroon ng ammunition hub sa Subic bilang dating naval base ng Amerika. Hindi naman daw mapag-uusapan ng dalawang lider ang immigration policy ni Trump dahil nakipag-usap na sila sa Homeland Security. As I've always said, those that have a legal path should have already contacted the immigration lawyers. We have volunteer Filipino-American Lawyers Associations that have come forward to help our Filipino kababayans. As long as they're Filipino citizens, we will make sure that they are deported to the Philippines. Do we have a recent number as in the number of people Filipinos have been deported? We don't have the exact number, but we're talking here about anywhere between perhaps a little less than 100,000 maybe. Dumating si PBBM mag-aalas 3 ng hapon dito sa Washington at sinalubong siya ng isang rally sa Blair House kung saan siya inimbitahang mamalagi. Ayon sa mga nagpoprotesta, nawaraw naman ay kasing halaga ng security talks ang immigration crisis at sana raw makinig ang Pangulo. Ngayong araw nakatakdang magtungo ang Pangulo sa Pentagon para pag-usapan ng security and defense concerns ng bansa kasama si Defense Secretary Pete Hegseth at Secretary of State Marco Rubio. Pinky. Ivy, so kailan magkikita si PBBM at si President Donald Trump? Pinky, mula dito sa Washington, bukas pa magkikita si President Donald Trump at President Marcos. Sila yung pinakahuling mag-uusap, yung one-on-one bilateral talks nila. Pinky. Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Washington, D.C. At nag-anunsyo na ang DILG ng class suspensions for tomorrow. Kaugnay niyan, makakausap po natin DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, magandang gabi po sa inyo.
Magandang gabi, magandang gabi sa lahat. Sir, so ang aming balita kanina, there were about 11 areas na nag-declare na po na walang pasok bukas. Baka po masasabi nyo sa amin, baka nadagdagan po ito or ano-ano po itong mga lugar? Hanapin ko listahan ko. Ito yung pareho pa rin sa post ko kanina. Okay. Dahil ito yung western side ng buong Pilipinas. So nag-uumpisa tayo sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro. Okay. Ito ang rainfall warning is between 100 to 200 millimeters tomorrow. Bukas ng umaga. Buong araw bukas. Opo, medyo madami po yun, no? Sek, yung 100 to 200. Kung tutusin mo, hindi masyado yan. Pero kung sa kabuuan mo tignan, mula Biyernes hanggang ngayon, hindi pa tumitigil umulan. Ang absorptive capacity ng lupa natin ay mababaw na. Kaya ang runoff water ay pataas ng pataas. Kaya bukas, kung 200 millimeters yan, ay asahan nyo may mga baha na mangyayari hanggang siguro sa tuhod sa ibang mga lugar dito sa Metro Manila. Dahil nga malambot na yung lupa dahil sa patuloy na pag-ulan. Hindi na nahihigop ng lupa ang tubig ngayon. Pero Sek, meron pa kayang madadagdagan dito sa 11 areas na ito? Yes, it's still evolving. May bagong low pressure area on the northeast side ng Pilipinas. Bukas ng tanghali, mag-a-assess yun ng mga ng ODC at ng DOST Pag-asa para tignan ko ano ang latest pattern na mag-evolve. Pero sa aming palagay, pero hindi po official to, ay hanggang Webes ay malakas ang ulan sa atin. Yun na nga po even today, medyo na late po yung pag-suspend ng mga klase. What happened, sir? There was really miscoordination, and it was largely my fault. I should have taken the initiative earlier and asked the president before he left for the U.S. Nakaalis na siya, so naghintay pa ako ng paumanhin para pahitulot para magdeklara ng walang pasok dito. Nagkaisa naman kami lahat ng kabinete kanina, nag-meeting kami ng 2:00. At nagkaisa kami na kung ano ang plan of action. Kaya ngayon, preemptive na ang ginagawa namin ng announcement of suspensions. Hindi na kami mag-iintayan at hindi lang namin iaasa sa mga LGU. What does it mean, Sec. John Vic? DILG na ho ba ang officially mag-a-announce kung ano ang mga lugar na walang pasok? We are one officers that are authorized. The Office of the Executive Secretary is also authorized. Can you repeat that, sir? Pati ang ES ay authorized na mag-declare ng no classes. Pati ang mga LGUs, depending sa locality, kung may nalalagyan ng panganib. Pero sa tingin namin dito kasi yung granular approach in declaring no classes ay mahirap dahil nga napaka-widespread ng habagat na parating. Hindi titignan lang namin yung potential for rainfall. Minsan kasi ang LGU, akala nila, umaga, hindi umuulan, ay wala mangyayari, pinapapasok nila sa estudyante. Pero dahil mas malaki ang access namin sa information, sa mga Doppler radars, sa mga rain forecast models, kami minabuti na namin na kami na lang ang mag-decision at mag-anunsyo para sa lahat. To be clear, sir, does that mean that ang DILG sa ngayon, sa mga susunod na araw, ang mag-a-announce kung ano ang mga lugar na may class suspensions? Sa itong mga darating na panahon po kami muna. Kayo muna? Opo. And papaano ho yun? Yung mga areas that have asked for help, Sec. John Vic, makakwento niyo ho ba sa amin? Will you be able to tell us kung ano yung mga lugar na nangailangan ng tulong? So far, ang evacuation areas lang namin sa Bulacan. Doon sa may Malolos ba o Bulacan. May isang lugar doon na umakit ang ilog na nilagay sa evacuation center yung mga tao. Ando doon si Secrex kanina at tinignan niya yung evacuation sites. Sa ngayon, doon pa lang ang bumaba ng malupa. Pero siyempre, may mga nakakabaha dito katulad sa Taft Avenue, Opo. may Morato, sa Quezon City. May mga lugar na nagbabaha rin.
Pero pag tumitigil ng ulan ay nawawala rin naman. Sumasabay sa high tide. Okay. So, pero ngayon, pababa na rin siya na wala ding high tide. So, Sec, sabi niyo po nga, yung 11 lugar, in-announce na today, walang klase bukas. What about tomorrow? What time can we expect the announcement of class suspensions? At previous practice na as governor, I would usually announce between 4 and 5 in the afternoon. So, asahan po ng lahat na bukas po ng pagkatapos ng meeting ko sa OCD ng mga alas 2, magdidesisyon na po kami kung ano po ang susunod na mangyari. Okay, so at least nakapaghanda po sila, yung mga estudyante at kasama po yung mga magulang at malalaman na nila way ahead na wala pong pasok or may pasok. Opo, number 1 po talaga yan ang konsiderasyon namin yung mga estudyante at magulang. Kasi ang buhay nila naghahanda yan, alas 7 ng umaga pa lang tapos papapasukin yung mga bata. Dapat gabi pa lang alam nila na wala na kailangan paghandaan at yung seguridad lang nilalangkan ang dapat nila. Opo. Ulitin lang po natin yun, Sec. John Vic, bukas malalaman po ng sambayanan kung anong mga lugar ang walang klase by about 3 or 4 p.m. Opo. Maraming salamat po sa inyong oras. DILG Secretary John Vic Remulla. Napakausap natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel, gaano karaming ulan na ang bumuhos ngayong araw? Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. So sa ngayon wala pa naman tayong official na datos kung ano po yung pinakaulan po na na-receive po ng ating bansa dito po. Pero sa ngayon po dito sa Science Garden ng ating metro ng ating Quezon City, nakapagtala na rin po tayo ng above 100 millimeters of rain po. Parang ngayong araw pa lamang po as we speak po 8 p.m. po. Possible na next po na update po nitong pag-ulan is 8 p.m. pa po. At hanggang kailan natin naasahan itong mga pag-ulan, Chanel? Di ba may bagong LPA rin tayong binabantayan? Yes po. So, ito po inaasahan po natin. This week po, magiging maulan po talaga yung ating bansa sa ngayon. Pero naasahan din po natin, once po nagkaroon po tayo ng bagyo, magkakaroon po ulit tayo ng enhancement ng southwest monsoon. Kaya malaki ang tsansa na magiging maulan pa rin po talaga sa ating bansa. Chanel, may rainfall warning bang ilabas ang Pag-asa para sa mga susunod na oras? Sa ngayon po, 5 p.m. pa rin po yung latest po natin dahil every 2 hours po ito nag-a-update. Pero sa ngayon po, orange warning level po ang Zambales, Bataan, Pampanga, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna at Quezon. Yellow warning level naman sa Tarlac at Quezon. And as a refresher, anong ibig sabihin, Chanel, kapag orange and yellow warning? Ayun po para sa mga kababayan po natin, pag orange warning po tayo, intense po yung level po ng ating ulan na receive. So 15 to 30 millimeters of intense rain po ito observed in 1 hour po. So in-expect din po natin to na magtatagal within the next 2 hours. Kapag yellow naman po, 7.5 to 15 millimeters of pag-ulan naman po, heavy rain sa loob po ng 1 oras na in-expect din natin na tatagal ng 2 oras. Alright, maraming salamat sa iyo, Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. PNP handa na sa ika-4 na SONA ni PBBM. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Camp Aguinaldo Gate naman, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Nasampulan ng Meta ang ilang influencer na hindi nagpaawat sa pag-endorso ng illegal online gambling. Ang kanilang Facebook pages burado na. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Burado na ang Facebook pages ng mga online influencers na sina Boy Tapang, Sajna Laparan, Kuya Lex TV at Mark Anthony Fernandez. Ang dahilan, pagpopromote ng illegal online gambling. Ayon kay Digital Pinoy's national campaigner Ronald Gustilo, kabilang ang 4 na influencer sa 20 pangalan na kanilang isinumite sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Buwelta niya sa mga influencer na ito, hindi sila untouchable. We gave an ultimatum Friday. Friday yung nag-press con kami. So sabi namin after that day, we will be recording yung mga mga influencers na hindi nagbura, no? Merong mga nag-comply. In fact, after the press con, maraming nag-comply na influencers. Pero itong mga influencers na in-endorse natin for takedown at yung mga na-takedown na, ito yung mga hindi talaga sumunod na nagpatuloy pa rin doon sa pag-endorse nila sa illegal online gambling platforms. Nakakuha ng kopya ang Billionaire News Channel ng listahan ng mga influencer na kanilang inirekomenda para ipa-take down. Kabilang dito ang iba pang Facebook pages na milyon-milyon din ng followers. We will not be naming names anymore ng mga nagbura as they have, some of them have committed na rin na they will help in whatever way they can. So it's up for discussion kung ano yung hihinging tulong sa kanila. Ayon kay Gustilo, posibleng umaabot sa 4 to 10 million pesos kada buwan ang kinikita ng mga influencer na ito sa pagpopromote ng illegal online gambling. Kahit na hindi ito registered at sakop sa regulatory guidelines ng PAGCOR. Pag tinignan mo yung mga buhay nila bago sila nag-endorso ng gambling platforms, talagang ang layo doon sa pinapakita nilang buhay ngayon eh. I mean, karamihan sa kanila ngayon, meron ng mga malalaking negosyo, na kapag meron ng mga malalaking bahay, mga mansion na nga yung iba, at merong mga luxury cars. At dahil illegal, madalas ay rigged o may daya ang mga laro sa gambling sites na ito. May mga insidente rin daw kung saan hindi ibinibigay ang mga napanalunang papremyo. O di kaya hindi na makapag-login ang biktima matapos mag-top up o maghulog ng pera sa kanyang account. Dagdag pa riyan, kahit mga underage, pwedeng ma-access ang sites dahil hindi naman nababantayan ng PAGCOR. Pauna nang sinabi ng CICC na binigyan na ng warning ang mga influencer na tanggalin ang kanilang promotional material sa social media. Kahit na majority ay nagtanggal na, may ilan pa rin umanong makukulit na patuloy pa rin sa kanilang endorsements. Babala ni Gustilo sa kanila, hindi nila matatakasan ng batas. Pinag-uusapan yung mga kaso na pwedeng isampa sa kanila after this. And at the same time, minomonitor din natin yung posibilidad na gumawa sila ng panibagong accounts. Meron din silang mga existing accounts pa ngayon. Tinitingnan din natin kung ito ba ay gagamitin din nila para mag-endorse. Sa isang Facebook post, tinawag ni Sajna Laparan na fake news ang umano'y suspension ng kanyang FB page dahil sa pagpopromote ng illegal online gambling. Aniya, nasuspindi ang kanyang page dahil sa pamimigay daw niya ng digital money, isang bagay na inalmahan din ng Digital Pinoys. Wala pang pahayag ang 3 pang influencers na iniulat ng Digital Pinoy sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Bad news para sa mga planong pumunta ng US dahil required na soon ang pababayad ng $250 o katumbas ng mahigit 14,000 pesos para sa visa integrity fee. Batay sa kapapasa lamang na One Big Beautiful Act ni US President Donald Trump, applicable ito sa lahat ng kukuha ng non-immigrant visas. Kabilang dito ang mga turista, business travelers at international students. Base sa probisyon, epektibo ang visa integrity fee sa loob ng US fiscal year 2025 o petsa mula October 2024 hanggang September 30, 2025. Pwede pang dagdagan ng Secretary of Homeland Security ang halaga nito, depende sa inflation. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng PNP
para matiyak ang seguridad sa ika-4 na zona ni PBBM. May paalala rin sila sa mga rallyista. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Walang namomonitor na banta ang PNP sa ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo. Pero magiging hamon ang masungit na panahon. Kaya bukod sa 12,000 pulis na ipapakalat para sa seguridad sa loob at paligid ng batasang pambansa. Ayon kay PNP Chief Nicolas Torre, nakahanda na tayo maraming payong. Para makisukob pati ang mga rallyista o isang payong na lang. Wag nang magkagulo, isang payong na nga lang, late na ng payong ay magkagulo pa. Wag na. So marami tayong payong na i-deploy para kahit na umulan, umaraw, maging komportable at maging okay ang security environment para makapag-deliver ng maayos ng zona niya ang ating presidente. Ipatutupad ang advanced deployment 2 days bago ang zona. Ang full deployment naman ay sa umaga ng July 28 o sa mismong araw ng zona ng Pangulo. May advance command post tayo na itatayo na sa Batasan Police Station sa 25 na at ito ay magiging operation center natin sa buong aktibidad. Patuloy tayo nakipag-coordinate sa Presidential Security Command at sa Sergeant at Arms ng Kamara. Dagdag ni Torre, bukod sa permit to rally, kailangang humingi ng permiso sa local government unit ng mga rallyistang balak magsunog ng effigy. Mapanganib kasi sa kalusugan ng usok mula rito. Rest assured that the Philippine National Police will do everything to ensure that you will be able to express your opinion with full freedom. Dahil wala hong pwedeng makapag-alis ng karapatang yan na makapaglabas ang bawat Pilipino ng kanya sa loobin hinggil sa mga bagay-bagay. Pagtitiyak din ng Chief PNP, paiiralin nila ang maximum tolerance. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. This special report is brought to you by Kilala ang Pilipinas bilang isang agricultural country. Pero taliwas dito, naging pinakamalaking importer ng bigas ang bansa sa buong mundo paglipas ng panahon. Sa mga itinanim na pangako ni PBBM sa agri-sector, ano na nga ba ang inani? Ang detalye sa Special Agenda Report ni Paulo Barcelon. Kainan na sa mga linya ng karinderyang ito sa Makati. At dahil lunch break, esensyal ang kanin at ulam ni Christopher. Siyempre, importante ang masarap na pagkain para maayos ang productivity, lalo't nagtatrabaho siya bilang security officer sa isa sa financial centers ng bansa. Minsan po pagka nakadalawang dalawang barbecue, so mga hanggang 50, busog ka na parang yan. Makapag-lunch ka na talaga. Whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Solusyon sa mahal na bigas ang isa sa mga campaign promise ni PBBM. Ilang araw bago mag-midterm polls, tila natupad ito ng kanyang 20 pesos per kilo na bigas program. Ginawa ito sa pamamagitan ng pag-subsidize ng gobyerno ng bigas na nasa stocks ng NFA. Pero bago naging patok ang benteng bigas, tila parang malamig ang tugon ng maraming LGU sa isinagawang food security emergency sa bigas ng pamahalaan. Itaon pa dyan ang barat na presyo ng palay na binibili ng traders sa mga magsasaka. Ang ending, puno pa ring mga warehouse at limitadong rollout ng murang bigas sa mga pamilihan. Isama na riyan ang hiling ng farmers groups na muling maibalik ang regulatory at sale powers ng National Food Authority o NFA, bagay na inalis ng mapirmahan ang Rice Tariffication Law noong 2019. Kung may problema sa kanin, ang ulam meron din. Mataas ang bentahan ngayon ng kada kilo ng karneng baboy at naglipa na ang smuggled na sibuyas sa mga palengke. Noong May 2025, umabot sa 8.7% ang kontribusyon ng presyo ng baboy sa food inflation
o antas ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa bansa. Matindi ang naging epekto ng dumaang El Nino, lalo na sa mga sakahan. Sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ating binigay na crop insurance. Noong nakaraang taon, sunod-sunod din ang dagok ng sama ng panahon sa agrikultura. Ang pinsalang idinulot ng El Nino at sunod-sunod na bagyo sa sektor umabot sa higit 57 billion pesos. Pero ngayong taon, umaasa ang DA na mababawasan ang epekto ng klima sa mga pananim. At dahil neutral o walang inaasahang El Nino o La Nina ang pag-asa, maaari raw nitong mapalakas ang produksyon ng bigas sa bansa. Beneficial para sa sektor na agrikultura para matiyak natin na magiging maganda palalo o mababawasan natin yung mga damages. Kasi sa sektor ng palayan, normally mga 500 to 600,000 metric tons yung losses sa mga bagyo. Last year, naka 1 million metric tons tayo na nawala dahil sa mga bagyo. Hati naman sa pangkalahatan ng opinyon ng farmers groups sa gradong ibibigay nila sa Pangulo. Bagsak pa rin ang ibibigay naming grado sa kanya. Nagpapatuloy yung liberalisasyon sa agrikultura, nagpapatuloy yung pagtindig niya, pag-asa niya sa pag-import sa ating mga pangunahing pangangailangan sa pagkain despite yung meron naman tayong produksyon. At higit sa lahat, mas pinalala niya yung kagutuman sa hanay ng mga magsasaka. For last year, masasabi natin mga umabot ng 8, no? Pero for this year, baka nasa 6. 3 taon na lamang ang nalalabi sa termino ni PBBM. Pero tila marami pang kailangang anihing polisiya bago tuluyang tumubo ang pangakong pag-unlad sa sektor ng agrikultura. Mula sa pagtaas ng taripa sa imported goods, regulasyon sa bentahan ng bigas, at pagbangon ng pork and poultry industries, ang hiling ngayon ng agriculture sector sa sona ng Pangulo. Bigyan sana niyang prioridad ang kagawarang minsang siya rin ang naging punong abala. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. This special report was brought to you by Bagong legacy wall sa Senado, pinasilip na. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, light naman ang southbound lane. Pinasilip na ang bagong legacy wall ng Senado at sa latest portrait, ginawang alphabetically arranged ang mga senador. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Hannah T. 1, 2, 3. Meet your 20th Congress senators.
Nilahad na sa publiko ang bagong legacy wall sa Senado. Laman nito ang portraits ng mga mambabata sa upper chamber. Pinangunahan ni Senate President Chis Escudero ang programa kanina. Ito ang kumakatawan sa ika-20 Kongreso, kasama yung mga bagong papasok na kongresista sa parte ng Senado. Nasa 800,000 pesos ang ginastos ng Kongreso para maipagawa ito. Kasama riyan ang pictorial ng mga senador. Alphabetically arrange ang portraits ng mga senador dito sa Legacy Wall ng 20th Congress. Mula yan kay Aquino at sa mga Cayetano hanggang sa mga Villar at kay Zubiri. Habang dito naman sa Legacy Wall ng 19th Congress, ang pinakamalaking portrait na punta sa dating Senate President. Kaya raw ginawang alphabetical arrangement ay para hindi na maging issue ang seniority sa Senado. Unang inilahad ang Legacy Wall o Gallery of Legacy sa panahon ni dating Senate President Tito Soto noong 17th Congress. Hopeful si Escudero na manatili sa pwesto bilang SP. Sabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, plansyado na ito dahil may pirma na ng hindi bababa sa 18 senators sa resolusyong sumusuporta sa liderato ni Escudero. Sino man ang bibigyan ng kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador, dapat hindi niya talikuran yung responsibilidad na yon. May numero man ngayon o wala, ulitin ko, ang magpapasya niyan yung pagbubukas mismo ng Senado dahil doon lamang bibilangin yung boto bilang pagsuporta sa susunod na bagong Senate President. Pagdating sa committee chairmanships, aminado si Escudero na pinag-uusapan pa ito sa loob ng Senado. Ang sinumang boboto sa kanya sa majority, may pribilehiyong maging committee chair sa higher chamber. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Pumalag si Senator Panfilo Lacson sa banat ng ilang netizen laban sa isinusulong niyang Parents Welfare Act of 2025. Hirit kasi ng netizens, tila magiging ATM o retirement plan ng mga magulang ang kanilang anak dahil sa panukala. Ito yung mga magulang na permanently incapacitated, tapos sickly, pagkatapos walang means para makapaghanap buhay. May mga qualification. So napakahigpit nitong panukalang batas para punahin at i-criticize ng mga hindi naman nila nababasa yung nilalaman ng Senate Bill 396 pero nag-criticize at may mga mura pa. Alam mo, katakot-takot ang murang natanggap ko sa Twitter. Hindi ko maintindihan kung bakit. Dagdag pa ni Lacson, maaaring na-misinform lang ang mga nakabasa sa kanyang panukala. Kaya ganoon na lang ang naging reaksyon dito. Nilinaw rin niya na ang mga inoobliga lamang tumulong sa mga magulang ay ang mga anak na may financial capability. Meron nag-publish na mayroon siyang creative na ginawa. Ang nakalagay doon, gagawin daw ATM machine legally yung mga anak. So siyempre marami magagalit. Move on na si Maggie Wilson sa kanyang ex na si Victor Consunji. Sa Instagram, tinanong ng fan si Maggie kung galit pa siya kay Victor at sa new partner nito na si Rachel Carrasco. Sagot ni Maggie, no raw, and she genuinely wants the best for everyone. Dagdag pa niya, life is too short for grudges and bitterness is terrible for the skin. In 2021, Maggie and Victor's breakup made headlines on social media after being together for 11 years. May bagong power couple na ba sa Hollywood? Spotted kasi sa private yacht sa Spain ang 63-year-old actor na si Tom Cruise at 37-year-old actress model na si Ana de Armas. Ayon sa mga ulat, Tom has been showering Ana with gifts. Hindi ito ang first time na nalink ang dalawa. February pa lang, usap-usapan na ang kanilang possible romance. Nasaan na raw si Mayor Mark Alcala? Habang binabaha ang Lucena, Quezon, binabaha na rin ang comment section ng friend ni Catherine Bernardo na si Ares De Santos. Sa IG post ni Ares, maraming locals ang nagtatanong kung nasan na ang kanilang mayor na napagbalitang nag-fly out at posibleng kasama raw si Catherine sa Australia. Spotted kasi sa Australia ang kapatid ni Mayor na si Don Alcala at ang barkada nila Catherine. Matagal nang nalilink ang aktres kay Mayor Alcala pero wala pang pahayag ang dalawa tungkol sa issue.
Dinog show ng netizens ang trending na kiss cam scandal sa US concert ng Coldplay. Iba't ibang memes ang lumabas inspired sa nahuling affair ng isang astronomer CEO at ang HR chief nito. Sa ilang post, may mga funny pairings like Luke Skywalker at Princess Leia at Joker na yakap si Batman. Nandyan din sina Wolverine at Jean Grey at Harry Potter at Hermione Granger. Ang iba, naging political pa ang memes. Ginamit sina Ukrainian President Zelensky at Russian President Putin. Pati ang 2016 rivalry ni Trump at Hillary Clinton binuhay sa kiss cam memes. Pinky, you laugh, no, sa mga memes. Tigilan yan, eh, no? Meron din Philippine version, di ba? Daming Philippine version that I saw. BBM, BP Sara. BP Sara, SP Cheese. Ang bibilis natin sa ganyan. Pero grabe yung ulan ngayon. Grabe. And well, of course, during the weekend, no? So I think importante talaga mag-ingat yung mga kababayan natin. Gaya ng sabi kanina ni Sec John Vic, yung lupa kasi malambot na dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan the past couple of days. Tapos, asahan pa natin yung pag-ulan pa bukas at possibly sa mga susunod na araw. Yun ang sabi ng Pag-asa sa'yo. Yes, kaya yung mga lugar na landslide prone, kailangan mag-ingat po sila dyan. Right. Hanggang Thursday daw, right? Yes, hanggang Thursday. Grabe, all week. Pag-ulan. So, mag-ingat po tayong lahat. Ingat po. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check. Ako naman po si Monique Tuzon. At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.